Sige, next. Sino ba yung last? Si Jeremy yung last, no? So, si Ma'am Girly. Ay, ako na lang ma-explain muna nito. Wait. Sige, so sa interprofessional collaboration or team approach, wait lang, may batang maingay. So, dito sa, as a care worker, hindi naman natin kaya na tayo lang lahat, diba? So, dapat makig-collaborate din tayo sa mga professionals. Like, for example, sa mga doctors or nurses, ganyan. So, dapat yung care din natin lahat is naka-center talaga sa patient natin or yung Ryosha. So, user yung tawag in English. So, in Nihongo is Ryosha. So, dito tayo yung care worker. Then, for example, may mga problema sa patients natin. So, pwede natin i-inform yung team leader natin. So, every shift, meron tayong parang leader. So, yung i-coordinate natin sa team leader, then yung team leader din yung mag-coordinate sa care manager natin. Then yung care manager, siya kasi yung tumitingin sa lahat ng mga, or siya yung nagma-manage or nagko-collaborate din sa ibang mga patients, ganyan. Then yung social worker, siya din yung parang, ang tawag doon? For example, merong mga activities sa outside, sa facility, or sa barangay. So, siya yung nag-i-invite ng mga patients natin, siya yung naghahanap ng mga activities para sa mga patients natin. Then, para maka-join din yung mga patients natin sa mga activities sa barangay, ganyan. Then, sa doctors naman, sa facility namin, wala kaming doctor na everyday na nandun. So, for example, parang every once a month lang yata merong doctor or depende sa schedule. So, yung everyday lang na nandun is yung mga nurse. So, andun yung nurse natin. So, if ever may patient tayo na nilalagnat or may kakaibang nangyari sa patient natin, so pwede tayong mag-report sa nurse. For example, yung team leader natin is busy or hindi naman kailangan ng busy, or yung parang, ang tawag doon? Yung team leader natin is hindi natin mahanap kaagad. So, pwede naman dumiretso tayo sa mga nurse kasi mababait din naman yung mga nurse. So, gusto din nila yung mga kagaya natin, mga gaikokujin, gusto din nila na kakausapin din natin yung mga, for example, sandali lang. Gusto din nila na, yung mga nurse, gusto ng mga nurse na parang magtanong tayo sa kanila ba. So, ayaw nila yung mga nahihiya kasi baka may masama pang mangyari sa patient natin, no, kung hindi natin i-report kaagad sa nurse. So, dapat i-report natin kahit anong mga, for example, feel natin mainit yung patient natin, may nilalagnat yung patient natin. So, kausapin natin kaagad yung nurses. Then, sa dentist naman, for example, if yung patient natin nag-inform siya sa inyo na masakit yung yung ngipin ko, ganyan-ganyan. So, yun, i-report natin sa dentist. Pero walang dentist din na always na nandun sa facility. So, pwede din i-report muna natin yan sa care manager or sa team leader. So, sabihin natin, kanang sumimasen, kanang sakit daw yung ngipin ni Tanaka-san. So, bibigyan nila yan ng schedule or appointment nila yung patient sa dentist. Then, if yung patient naman is may problema siya sa foods, for example, sabihin niya, wala siyang ganang kumain or parang hindi masarap yung pagkain. So, yun, i-report din natin yan sa dietitian or sa cook. Or sa dietitian kasi, yung mga roles ng dietitian, sila yung nagbibigay ng, parang sila yung nagsiset ng menu sa patient kung tama ba tong calories, tama ba tong nutrition, ganyan, or low salt diet ba dapat ang patient. Kung, for example, yung patient is high blood, so dapat low salt diet yung patient, or kung yung patient yung is diabetes, so dapat yung patient din is low yung sugar, so dapat hindi siya pwede kumain ng mga matatamis. So yung dietitian ang nagde-decide niyan sa food ng patient. Then,
yung dietitian, siya din yung magsasabi sa cook kasi yung cook siya yung mag-prepare, siya yung magluluto. Then, sa ano naman, if yung patient natin is need nila ng rehabilitation, like for example, na-disgrasya galing yung patient, so parang or na-stroke yung patient, so need niya ng PT or physical therapist para bumalik yung paa niya, pakalakad na siya ulit. Or if yung na-affected niya is yung sa speech niya, so needed niya ng speech language hearing therapist. Or if yung patient natin is may mental shogay or for example yung mga autistic, ganyan, so need nila ng mga occupational therapist. So hindi natin kaya lahat as a care worker, kaya need natin ng makikollaborate sa mga professionals or other professionals. So yun, diniscuss ko na, basahin na lang tong part na to, dung sa binigay ko na copy ninyo. So yun, in-explain ko na yung roles ng mga professionals. Then next, sa care services, balik na lang tayo kay Ma'am Jeremy. Si Ma'am Jeremy, yun di ko nasay. Care services. Overview of care services. There are various kinds of care services. For one, care service provided by home visits. Care workers, etc., visit the home of the user to provide care service. Home visit care, home health service, and other services are available. Second, care service provided to visiting care recipients in care facilities. Service is provided to the user in care facilities during daytime hours. Daycare, day service, and other services are available. Number 3, care service provided to users living in care facilities. Service is provided to users in care facilities. Service in facilities for the elderly covered by the public aid requiring long-term care, intensive care homes for the elderly, etc. is available. First, Ay, okay na. I see. Same lang yan, same lang yan sila. So ito yung mga types ng care services. So sa first part, ito yung care service provided by home visit. So depende yan sa facility ninyo kung saan kayo ma-assign in the future. So kunyari nag-apply kayo sa isang facility, so depende yan kung saan kayo ma-assign. So itong home visit, ikaw yung pupunta sa bahay ng patient. So ikaw yung mag-assist sa patient doon sa bahay nila. For example, wala yung anak niya is nag-work, ganyan. So siya lang yung matanda lang yung naiwan sa bahay. So tutulungan mo lang siya sa mga gawaing bahay, ikaw yung magpapaligo sa kanya, ikaw yung magwawalis, ganyan. So para kang anong tawag doon? Yung parang stay out na helper. Pero meron naman siyang may boundary naman. So meron times na depende lang yan sa sa anong tawag doon? Sa contract kung kayo din ba maglalaba, ganyan, etc., etc. Or kung yung gagawin nyo lang is mag-assist lang sa food, ganyan, or mag-assist lang sa pagluluto, mag-assist sa pagliligo, depende yan sa facility ninyo. Then, sa care service provided to visiting care recipients in care facilities, ito yung day service. So, meron ding times na ma-assign kayo sa day service. For example, yung patients ninyo, ihahatid lang sila sa facility natin. So, meron silang own car or ihahatid ba sila ng ilang family nila or tayo yung susundo sa kanila sa bahay nila. For example, 8 a.m. or 7 a.m. susunduin na natin sila. Tapos, whole day, andun lang sila sa facility natin. So, yung iba is naliligo sila doon sa facility, doon sila kumakain na din, doon sila natutulog, ganyan. Or kahit anong gagawin nila doon sa facility. Pero uuwi sila pag hapon na or for example 5 p.m. or 6 p.m. uuwi na yung mga patient sa bahay nila. So depende din yan if ihahatid natin sila pa uwi or susundiin lang sila ng mga anak nila or family members. So parang daycare center dito ba, yung 'di ba sa atin dito sa Pinas is mga bata yung daycare. Doon sa Japan is mga mga matatanda. So meron ding mga bata doon na parang ganito din daycare. Pero ito is for the matatanda or sa mga disabled, ganyan. So yan kasi yung mga ganitong klaseng patient is yun yung mga patients na
yun, same lang ganito na wala silang kasama sa bahay, parang yung family members nila is nagtatrabaho, ganyan. Kasi mahirap din kasi pag hindi nagtatrabaho yung family nila. Unlike dito sa Philippines, 'di ba, yung ibang anak is sila yung tagabantay ng ano, hindi na sila nagtatrabaho kasi sila na yung nagbabantay sa magulang nila na may sakit. Doon sa Japan, bawal kasi na, or hindi naman bawal, pero hindi kasi nila kaya na hindi sila magtrabaho kasi mahal yung bilihin. Tapos need pa nila magbayad ng mga pension, ganyan. The next, care service provided to users living in care facilities. So ito yung mga patients na nandun na talaga nakatira sa facility. So hindi na sila kagaya dito sa day service na iuuwi, ganyan. So dito na sila talaga kumbaga stay in, ang tawag sa kanila, stay in na sila dito. Meron din kaming patients na short stay. So shoto stay yung tawag sa kanya, shoto stay. So yung mga short stay, for example, meron kaming patient before na kung nagkasakit yung parents niya, so walang mag-aalaga sa kanya kasi meron siyang mental shogay kasi yung patient namin. So walang mag-aalaga sa kanya, then delikado din, baka mahawa yung patient. So yun, nilagay mo na siya ng family niya sa facility namin, pero ilang days lang siya nagse-stay doon. So after noon, if ma-okay na yung patient, yung family niya, so pwede na siya bumalik ulit sa bahay nila. So yun yung short stay. So next, care process. So itong care process, importante din to kasi um, dito kasi yung yung patient niyo is parang anong tawag doon, mag-upgrade yung patient niyo, or parang matutulungan niyo din yung patient sa problem nila. So I think lalabas din to yata sa exam. So wait lang. So the care process, care workers provide care in accordance with a care plan aiming to support the self-independence of the user. So for example, ito yung flow niya ha. So first is assessment, care plan development, care plan implementation, then evaluation. So example sa assessment, for example, meron kayong patient na pag nakita niyo yung patient na during meal time, hindi niya nauubos yung pagkain niya. So i-ask niyo yung patient, bakit hindi mo nauubos yung pagkain mo? Hindi ba siya masarap? Ganyan. Or masakit bang ngipin mo? So dito sa assessment, i-ask mo na siya lahat ng mga information na galing sa Ryosha. So example lang yun ha, yung sa food. So meron pag ibang problems na pwede niyong i-tackle. Like for example, sa pagwiwi niya, hindi na siya nakawiwi, or palagi siyang nakawiwi sa panty niya or sa brief niya. Hindi siya umaabot sa toilet. So yun, pwede din, yun yung problem na gawin nyo. So sa assessment naman, assessment, so yung example na lang natin is yung sa food. So yung sa food ay, yun, hindi niya naubos yung pagkain, ganyan. So i-ask mo yung patient, bakit? Then after nun, for example, yung problema niya is masakit daw, or hindi niya daw malunok yung food kasi malaki daw. So yun yung nakuha mo na information. So dito na tayo sa care plan development. So mag-isip ka na ng parang solusyon kung bakit ganun, bakit hindi niya maubos. So i-think mo bakit kaya hindi niya naubos yung food, baka siguro malaki yung slice ng meat. So yung iba kasi is naka-matchbox size yung parang steak, ganyan. So dapat so ano kayang dapat gawin, ganyan. I-think mo na kung anong dapat mong gawin as a care worker. So naisip mo dito, baka malaki yung size ng food. So dapat ko na lang, ipa-chop ko na lang sa cook, or so yun, i-collaborate mo na yung cook or yung dietitian, sabihan mo sa yung dietitian na, ma'am, pwede po bang ipahiwa ng maliit yung food ni kunyari ni Tanaka-sang, kasi hindi niya nauubos yung food niya kasi nahihirapan daw siyang lunukin yung food kasi malalaki daw. So yun, during the care plan implementation, andun, so sinabi mo na sa dietitian, sinabi mo na sa cook yung plano mo. So yun, dito na tayo sa implementation. So sabihin na natin or ipagawa na natin, or yung solusyon mo ba, mo na sa patient, ibigay, basta, mo na sa patient yung solusyon mo. So for example, dito sa care plan implementation,
kisame kasi term nung parang nililiit yung cuts ng ano ba, yung mga meat. So pag maliit na yung mga food, tingnan mo yung patient if naubos niya ba yung pagkain niya. So after niyang kumain, pag-check mo ulit sa food niya, uy, naubos na yung food niya lahat. So okay yung plan mo na ipaliit mo yung sizes or ipakat mo yung ng maliliit yung meat. So doon sa evaluation, meron kasi kayong twice a month na evaluation para sa mga patient. Kasi may ma-assign kasi sa inyo yan na patient parang yung sa amin kasi before, 3 patient every 6 months. I-change naman yan. Iba na namang 3 patient na naman or depende kung ilan yung ma-divide sa inyo. So during the evaluation, marami kayo diyan para kayong magkakaigi ba? Kaigi is meeting. So magmi-meeting kayo kasama ng mga ibang sukuin, meron din yung nurse, yung mga boss, ganyan. So doon, i-present mo doon sa kanila yung flow. So yung problem, ganyan, then ano yung naisip mo na solusyon, then during implementation, anong ginawa mo, anong resulta, then doon i-share mo sa kanila. So yun yung evaluation para pag okay sa kanilang lahat, yung 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 plano mo, so yun, i-implement na yan sa next days. So yun na yung gagawin sa patient. Hindi na siya bibigyan ng food na malalaki yung sizes. So maliliit na yung sizes niya from now on. So meron kayong questions dito sa care process. So isa lang yan sa example ha ng problem na pwede nating sa patient. So pwede yung kunyari, yung patient natin is hindi siya masayahin, ganyan. So, i-assess mo rin yung patient bakit, then mag-ano ka ng solusyon, mag-isip ka ng solusyon, anong dapat gawin. Then, sa implementation, so ipatry mo sa patient na gumala or mag-zumba, ganyan. Then, kung happy ba ang patient, naging happy ba siya, so i-share mo sa mga kasamahan mo kung anong nangyari, ganyan. So, yun yung sa care process. So, meron kayong questions, guys? Or wala? 9? Ay, wala. Hello? Andyan pa ba kayo? Hi, Sensei. Wala na kayong question? Wala. Wala? Sensei. Ay, sige, go. So, dito na tayo sa ensuring safety and risk management in nursing care. So, next, sino na ba? Si Girly, Ma'am Girly. Pakibasa na lang, Ma'am Girly. Ma'am, pakisumpo. Sorry. Yan, Ma'am. Importance of observation. What does observation mean? Observation refers to carefully look at and find out the state of the user. Significance of observation. What a care worker observe will be used to improve the life of the user. The things that have been observed are recorded and shared by all the staff. Yun po, ma'am. Then next, method of observation. There is information obtained by getting involved with the user. 2, there is information obtained by measuring, etc. Ay, so ito yung sa ensuring safety in nursing. So, important tayo kasi as a care worker, tayo yung pinaka-close sa mga patients natin. So, alam talaga natin kasi tayo yung nag-handle sa kanila every day. So, alam natin if meron bang changes sa patient natin. So, kunyari, every day nakakahalubilo natin yung patient, no? Then, always happy naman yung patient, genki siya, hindi naman siya sad or wala siyang sakit. So, sa observation, yung parang for example, ngayong araw na to, parang nakita mo or na-observe mo sa patient mo na parang may mali sa kanya, parang hindi siya happy ngayon, ganyan-ganyan. So, i-ask mo yung mga kasamahan mo na, uy, meron bang sa patient na, merong something sa patient natin, like for example, sa nakasang, parang may problema sa kanya ngayon, hindi siya masayahin, ganyan, or hindi siya genki or genki janay, ganyan.
So, method of observation. So, pag-touch mo sa patient, kunyari pag-greet mo niya sa kanya sa room, "Ohayo gozaimasu," diba ganyan. Tapos, kanang hindi siya nagre-reply yung patient. So, i-check mo na lang yung vital signs ng patient. So, pag-check ng vital signs, pwede mo kunin yung temperature ng patient. So, dapat alam nyo din yung normal na vital signs ng patient. So, later, i-discuss ko din yung mga normal vital signs ng patient. Kasi iba kasi yung sa Japan and iba din sa Philippines, lalo na sa temperature. So, pag-check po sa vital signs niya is mainit. Pag-touch mo sa patient, medyo mainit yung body ng patient. So, yun, iti-take mo yung temperature niya. So, pag-check mo sa temperature niya, yun, may lagnat pala yung patient. So, kaya pala hindi siya masayahin or hindi siya genki ngayong araw na to kasi may lagnat yung patient. So, yun yung sa observation. So, ang dapat mong gawin dyan, after dyan, i-report mo sa nurse kung anong dapat mong gawin, ganyan. So, next, health management of care workers. Ma'am, Cass, yun di ko dasay. Mabasa mo, Ma'am Cass. Wait lang po, Sensei. Ay. Okay, health management of care workers. Importance of health management of care workers themselves. It is necessary for a care worker to maintain her own health. It is not possible to provide better nursing care if the care worker herself is not healthy. For the maintenance of good health, prevention of lower back pain. It is easy for a care worker to suffer from lower back pain. So please be careful. Lower back pain can be prevented with correct knowledge and implementation of such knowledge. Hi. So, tayo naman as a health worker or care workers, dapat din alagaan din natin yung health natin. Kasi paano naman tayo paano naman natin ma-care yung patient natin, no, if tayo is unhealthy. So, lalo na pag nandun na tayo sa Japan, more on magbubuhat talaga tayo ng mga patient. So, yun din yung reason ko, one of the reason ko kung bakit ako nag-resign kasi hindi ko na talaga kaya yung magli-lift ng mga patient kasi sumasakit na yung lower back ko. So, kahit meron namang, yung iba kasi, yung parang dalawa lang yung patient kasi namin na ginagamitan namin ng lifter kasi pag gumamit ka kasi ng lifter, parang waste of time siya ba? So, sa Japan kasi palaging nagmamadali yung mga tao. So, yun, wala ka talagang choice kundi ikaw lang magbuhat. So, may times talaga na ako lang yung nagbubuhat ng patient. So, hindi ko ma-imagine yung self before kung bakit nabuhat ko yung patient ng ako lang. So, yun, mahirap talaga. So, dapat talaga mag-exercise din tayo, then ano tayo ng mga body mechanics para ma-prevent yung mga lower back pain. So, for example, dito sa prevention of lower back pain, so instead na gamitin mo yung back mo para mag-pick up ng things, gamitin mo yung knees. So, bend your knees, not your waist, if magkuha ka ng something na object sa baba. Or if mag-ano ka din ng patient, pwede mo din gamitin yan. So, use of the principles of body mechanics. So, ito, gamitin nyo lang yung, kunyari, magbubuhat kayo ng patient, so dapat widen the base of support and increase stability. So, ang cane, ito yung cane, yung ibang patient natin, gumagamit sila ng cane para hindi sila para ma-balance sila ba? Kasi yung may part kasi sa legs nila na weak na ganyan, so gumagamit sila ng cane. So, tayo din, if magbubuhat tayo ng patient, dapat naka-widen yung base of support natin. So, yung paa natin is naka-widen din. Or ang tawag doon? Basta naka-separate. So, hindi pwede yung nakaganyan yung paa natin kung magbuhat tayo ng patient kasi baka matumba kayo. So, para stable kayo, so, ano yung paa niyo? I-widen. So, next. So, if magbuhat din kayo ng mabigat, kunyari patient or mga gamit, so, dapat i-close center of gravity. Hindi sa malayo. Kasi mabigat kasi siya if malayo sa center of gravity ninyo. So, dapat i-close sa inyo. Then, yun, same kanina. So, bawal
Gamitin yung ito. So, meron din akong ipapakita sa inyo na video para maano kayo, para maano yung kung ano yung mga ibang body mechanics. Then, if mag-ano kayo ng patient, dapat itak niyo din yung patient, paliitin niyo yung patient para kung i-move niyo siya, hindi siya mabigat pag ganito yung position. Pag ganito kasi yung patient ng position ng patient, mabigat siya. Mabigat siyang i-move. Then, much better din, if mag-move ka ng patient, dapat i-pull mo papunta sa'yo kaysa sa i-push kasi mahihirapan kayo, mabigat siya. Pero sa video na ipapakita ko sa inyo, if mag-push kayo ng object, mas better siya. Kunyari, mag-push kayo ng wheelchair, ganyan, mas better siya kaysa sa i-pull nyo siya kasi mas mabigat siya. So, pulling causes less friction. So, if ano din kayo, move. So, it is easier to move things if you use your whole body. Then, dito din, mas better if i-twist nyo yung whole body nyo, nakaharap kayo sa object, kaysa yung half ng body nyo is andun sa object, then yung half ng body nyo nandun to sa harap. So, mamaya i-show ko yung video. Then, sa principle of leverage, so if iangat nyo yung patient, gamitin nyo yung siko ninyo para pang, anong tukod? Basta, yung para i-ganyan nyo yung patient, yung siko. Yung siko nyo ba, yung elbow nyo, yun yung gawin yung, anong tawag dun sa Tagalog? Yun yung gawin yung sandalan para pag-angat nyo sa patient ninyo, hindi siya mabigat. So, wait. So, ito yung mga, meron tayong mga lifter din doon, pero hindi lahat ng mga patients gumagamit ng lifter. Kasi yun, sinabi ko na kanina na waste of time siya. Tapos, isa lang yung patient na pwede gumamit nito in that time. So, hindi siya pwede marami, ganyan. Then, sliding board. Hindi pa kami naka-use ng sliding board, pero hindi ko alam paano din gawin to. Pero mas madali kasi pag buhatin mo na lang yung patient. Then, sa mental health management, so, importante talaga yung mental health, lalo na pag tayo mga Pinoy, andun tayo sa ibang bansa, so, prone tayo sa depression, sa mga, anong tawag doon? Yung homesick pala, oh. So, parang naho-homesick ka, so, dapat i-preserve natin yung mental health natin, or i-maintain natin yung mental health. So, para ma-maintain yung mental health natin, dapat kumain tayo ng tama, kumain tayo ng mga healthy foods, then dapat matulog din tayo ng maayos. Huwag tayong magpuyat ng masyado. Then kung during anong tawag doon? During Yasumi or kunyari day off ninyo, so pwede din kayong gumala kasama ng mga friends ninyo or magkaraoke ba kayo or mag-vlog. Pwede din kayo mag-vlog doon sa Japan, uso na yan ngayon. Or mag-chika kayo or kausapin niyo yung mga colleagues ninyo or mga head ninyo kung meron kayong problema sa merong nang bubuli sa inyo. So kausapin niyo yung head ninyo. Lalo na yung boss ninyo kasi ano yan sila, pro Pinoy yan sila. So yun. So tomorrow i-continue natin tong infectious disease tomorrow. I-show ko muna sa inyo yung video about sa body mechanics. Wait lang ha. What time na? Ay, 10 minutes na lang. Wait lang, guys. Mabilis lang naman to. Ano ba din? Save. Ay. Meron kayong questions, guys? Pwede kayo mag-question while waiting. Ma'am, ako po. Sige, ma'am. Ma'am, kasi po ako nag-work po kasi ako. So, ngayon wala eh. So, bukas meron. So, mag-join po ako pero hindi po ako pwede magsalita kasi maiingay 7 to 9, di ba po? Gabi, patulog na yung aking alaga eh. So, Sige, okay lang. ano lang po ako. Ha? Sige, okay lang po, ma'am. No Okay, thank problem. you. Yung iba, meron questions. Ay, wait lang.
Sensei, Meron kayong question? Sige. Sige, ma. may mock exam ba tayo after ng ano? Oo, meron No. after ng class. After ng Okay. English, kasi meron kasi sa inyo na English lang na nag-enroll. So, mag-exam tayo after ng English. English na lesson. Kasi normally, nagpapa-exam ako after ng Japanese. Pero meron kasi tayong students na English lang yung tinake. So, after English lesson, mag-exam kayo. Siguro sa 26 Friday, next Friday. Wait lang ha, naunsa naman yun eh. Madara. Yes. Kita niyo yung video. So, ito yung sa body mechanics. Kita niyo yung video? Kita niyo siya, guys? Yes. Oo, say. Narinig niya din? Yung sinabi niya kanina. Back injury, body mechanics. Back injury is one of the greatest risks that healthcare workers face. By following the correct principles of body mechanics, you can greatly reduce the risk of injuring yourself on the job. The first thing you need to remember is that we're healthcare workers, not superheroes, and we can't be expected to lift 300-pound patients on our own. You have to advocate for yourself and find someone that can help to lighten the load. With the principles of body mechanics, you want to always have or maintain a broad base of support. What that means is that your feet need to be about shoulder width apart. Okay, you don't want to have your feet together and then bend over trying to pick something up, because what that does is it throws off your center of gravity. By having your feet shoulder width apart and maintaining that broad base of support, you're more stable and less likely to get injured. So broad base of support, the next thing you need to do is to bend with your knees and use those strong leg muscles that you have when you're bending down and lifting up. Okay, so you should never bend with your waist. A lot of people, especially women, try to bend at the waist, and this puts a large amount of strain on your back and greatly increases the risk of injury. So when you're bending down, you've got your feet shoulder width apart, you're bending with the knees, you're going to try to keep your back straight, and also remember to tighten up those abdominal muscles. That's going to help kind of give you that extra oomph when you're lifting up. So you're going down similar to a squat that you would do if you were working out. You're going to get that box or whatever it is that you're lifting. You're going to keep it close to your body, so you don't want to have it out here. Keep it close to your body and then lift up using those strong leg muscles. Now, if I needed to turn and set this box on the table or give it to someone else, it's important that you don't twist. So this is twisting. Twisting is bad. What you want to do is actually turn your body, which is called a pivot, and your feet should be pointing in the direction of where you're going. So this is a pivot here. I'm going to turn, and then if I wanted to set it on the table, I'm going to take that step and put it out onto the table. So just to review, feet shoulder width apart, which is a broad base of support, bending with the knees, keeping that back straight, your abdominals tight, keeping whatever it is that you're lifting close to your body. If you're working with a patient that's in the bed, remember too, with principles of body mechanics, you can raise that bed up so that you're not having to do all that extra bending down or reaching up while you're working with them. So there are a lot of things that you can do to help minimize your risk of getting hurt. The last thing here is that you always want to push rather than pull something. So I'll show you with the wheelchair here. If you're pushing a patient in the wheelchair, you always want to push forward. That way you're kind of leaning in to what you're pushing. Never pull backwards. Also keep two hands on whatever it is that you're pushing as you're going along. And that's it.
Hi. So, we're done sa atong kuan karon guys. We're done. Sorry, ano ko eh. So, tapos na tayo sa ano natin. So, tomorrow na naman, i-send ko ulit yung link. Then, yung video ninyo, yung video natin ngayon, i-upload ko na lang sa YouTube para ma-review nyo ulit if gusto nyong i-review yung lessons. Then, tomorrow, continue tayo tomorrow. So, wala na kayong questions? Wala na? Pwede tayo mag-picture, guys, while meron pang time, char. Pwede kayo mag-on ng cam. Ay, ang tsaka. Sige, go. Ay, wait lang. Ang gulo ng buhok ko. Sige, 1, 2, 3, smile. Hi. Walang count si Ma'am Cathy. Sige, go. So, see you tomorrow. Mataas ta.